good morning. Salamat po. Ito na ako. Back. Ito ang programa ang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Medyo mabigat-bigat ho ngayon ito dahil ang Bureau of Customs, isa ho ito sa sinasabi na pinakakurap na ahensya ng gobyerno. Dito lang ho yata tayo nakakakita ng mga messenger pero andala yung mga ibang klaseng sasakyan. Ito ba ay sistema o ano ba talaga ugat ng problema dito? Alam nyo, ilan ng commissioner ho yung in-interview natin dito. Ang sinasabi ko dati lagi, bakit ho ganun? Lahat ng mga commissioners, sila yung natatanggal pag nag-i-introduce ng pagbabago. Di ba? Ewan ko kung ganito rin magiging kapalaran nitong ating commissioner ngayon. Ano ho ba ang nagiging problema talaga? Talaga bang medyo matigas na yung mga nandiyan dyan sa loob? Mga aserong bakal na ba talaga? Ano ba ang nagiging ugat ng lahat ng corruption na ito at kaya ba talagang maiayos? Dahil sabi nga, if there's a will, there's a way. Pagka gusto talaga ng namumuno, lalo na mula sa presidente, syempre magagawa ng paraan yan kung talagang gugustuhin. Pero nawala na nga ba yung mga Friday collections dyan? Kasi meron dyan mga group Friday Kala nyo yung mga dyan, pagka Biyernes, nagkakape-kape sa tabi-tabi. Meron pakpakang balita may tenga ang lupa. Marami tayo mga dyan. Marami tayo dyan mga butiki na nakasabit lang sa kisame. Nanonood lang sa kanila. But alam nyo, tingnan natin na matapang yung unang bitaw ni Commissioner Faeldon. Nung nadinig ko siya, wow, sabi ko, tignan natin ngayon ang tigas nito mga nandito sa Bureau of Customs. Yung mga talagang ayaw magpaawat na nangungutong. Pero ano na kaya naging development? Nung isang araw nandito yung BFP sa atin. Tapos sabi ko nga, ready na ba kayo na makaharap ang POC? BF, sabi ko, pwede ba kayong requestan? Sabi ko kay Chief Inspector, Chief Fire, mga bang designation niya? Si Chief Manalo ng Bureau of Fire, si Chief Ian Manalo. Sir, pwede mo ba yung ma-requestan? Sabi niya, ano yung kuya? Sabi ko, pwede bang sa laro ng BOC at BFP nandun kayo? Tingnan natin para daanin natin sa basketball. Pero ano bang development nun? Dahil maganda naman yung pinapaliwanag nila na hindi sila ang nag-import. Kaya lang, ano ang lumabas sa investigasyon? Ganun nga ba? Wala raw kasi silang pirma dun Let's welcome to the program BOC Commissioner Nicanor Faeldon. Hi sir. Morning po. Yes, sir. Salamat sir. Please have a seat. It's an honor po to have you. Maraming salamat. Sir, let's get it straight. Alam nyo, bilib ako sa ano nyo sa grupo ninyo. Talagang never say die kayo talaga. Kaya congratulations po una sa panalo kagabi ng BOC. Looking forward to seeing you in the championship. Opo, I have to thank din yung UNTV na tinanggap niyo kami sa liga. It's an honor po sa amin. Kailangan din ng BOC talaga yan. That's why pangalan namin, Transformer. Because yes. We believe reforming the Bureau will not end with the Bureau. It has to be participated in by the public. That's why we are trying to bring the Bureau to the public. Totoo yan. Maganda nga ho yung kayo ay naging participant. Maganda BOC Transformer. Diba? Talagang natatransform na nga ba. Pero bago ho natin puntahan ng ibang detalye, Commissioner, close ba kayo kay Presidente Digong? Hindi naman. That will not be for me to claim. Pero I report to him from time to time. Pero bakit ho kayo itinap niya dito sa BOC? Paano ho kayong, kasama ba kayo sa kanyang kampanya or dati na kayong magkakilala? Does he know you from somewhere? Hindi. Siguro hindi naman matagal kami magkakilala, but I was one of those earliest 2012 who seriously believed that it is the type of his leadership that we need to reform the country. That's why there were times in 2012 that I sit down with him for 4 hours discussing the reforms I think we should do in the entire country. Okay. And then, that is where we started meeting. So noon pa ho, talagang pinag-uusap. Kumbaga parang isa kayo sa mga nagsulong ng presidency niya na kailangan kagaya mo at least maging leader. Yes, I made him aware that the country is in need of a leader that has the will. And hindi sila marami. So that is the message I continuously
convey to him as early as that year. Why Bureau of Customs? Ito ho ba ay choice ng presidente para sa inyo or ito ho yung nabanggit nyo sa kanya na pwede nyo siyang matulungan? Hindi po, in fact, even after the election, 10 days, 20 days after the election, hindi rin ako nagpakita sa Davao. And they've been asking me, ano bang gusto mong post sa government? Yes. Not him, but the staff. Sabi ko, wala po akong gustong post sa government, hindi po ako nag-apply at ayaw ko po. That's why when I was announced, there was never a prior discussion with him Okay. of the post. He announced it, I was asked to go to Davao, and then he announced it in his first public press con. So parang nagulat na kayo, uy, parang ako pala yun. Parang doon pala ako ilalagay. And sundalo ako, so Yes, I cannot retreat from a challenge. Well, speaking of that, totoo ba yun? Kasi may nagbulong lang sa akin, hindi ko pa nabasa eh. Ewan ko kung nabasa na ninyo or may nakapagsabi na sa staff ninyo tungkol doon daw sa mga pinaglalalagay ninyo sa customs, mga purong magdalo. Na wala naman daw alam doon sa kalakaran sa customs pero nilalagay nyo. How true is that, sir? Marami talaga akong kasama dati sa armed forces na Dinala nyo? nandun. Yes, sir. Pero kasi yung bago natin batas, yung Customs Modernization and Tariff Act, kapapasa lang nito noong June. Malinaw doon yung 3 mandato ng customs. Trade facilitation, revenue collection, saka border security. Wala pong mayroong mandato no na gobyerno kundi ang customs. Ever since mandato niya yun. Pero sa buong mundo, tayo lang walang kakayahan in terms of personnel, equipment, and structure. So yun yung ino-organize natin. Ano yung border security? They have to go to the places na walang port. Kasi the smugglings ay dinadala po doon. Hindi po doon sa port mismo. Yung mga shabu na nahuli natin sa Claveria, binabayan sa isang lugar na walang port. Yung floating laboratory, sa atin din po yun. Dinala po yan doon sa isang remote area sa Zambales. Yung patrol kasi ng border natin, everything that comes into the country, lahat ng commodity, kahit nasa barko ito, mandato lang yan ng customs. Kami lang pwedeng mag-board doon at titingnan ano itong laman ito. Okay. Now, we need people who knows how to operate a patrol craft at least, o speedboat at least, who can operate sa karagatan. He knows what's naval navigation means. So, ang mayroong kakayahan nito ay yung mga may training ng mga Navy SEALs, mga sundalo talaga. So, ito yung pinupunuan natin. Okay. Dahil if we need to train itong mga civilian, it will take how many years to train? And hindi naman lahat yan gustong nandun sa karagatan, nagpapatrolya doon. Yes. So that we can make this mandate na operational kagad, we need to recruit soldiers because ito yung mayroong training na sa law enforcement. Because that is a law enforcement function of the Bureau. So ito, ay bago ito dun sa structure. It's always been there but it's never been filled up. So ito ay dapat maintindihan ng tao bakit there are soldiers. Eventually, because these are retired Okay. we will train young to eventually replace them. But that is a function needed by the Bureau of Customs based on its mandate. Pati yun hong mga, yung mga consultants ninyo, mga puro Magdalo members din? Wala po tayong consultant. Okay. Opo. Siyempre, may mga chismis. But if they can go and review it, we only have one consultant. But this is a lawyer. At hindi po siya sundalo. Okay. Meron lumabas noong una, 'di ba, na nakapag-sneak in ng nagsasalita kayo doon sa na talagang galit kayo. Ano ba naging ugat nung ikinagalit ho ninyo talaga doon? At parang tipong umpisa pa lang mga nanunungay na doon sa loob ng customs kagad. That is after 30 days. Because nung pagpasok ko doon, sabi ko, I would like to give everyone the benefit of the doubt. Yes. Because until today, wala pa akong nire-relieve doon sa mga collectors. We have at least 30 collectors. So hanggang ngayon po, wala pa kayo nire-relieve, sir? Because hindi ako yung pagpasok mo, sipahin mo lahat. Yes. I'm giving them more than 3 months na ako doon To prove yourself. Yes, diba? yun ang sinabi ko sa from day one, I want to give you the benefit of the doubt. I want you to retire, go home to your family every day na nakataas yung noo nyo. Na hindi ko kayo sinipa today, na hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon. But after 30 days, there were still some rumors na may ginagawa pa sila. And there's
there's a intelligence report based on their previous performances. Not during the time that was there, na mayroon silang ginagawang di maganda. So sila yung pinatawag ko na mayroon nakasingit na ganyan. But I believe these issues of corruption in the Bureau of Customs are all man-made. So it can be removed. It can be fixed by human beings also. So ano ho nangyari ngayon? Kasi parang sinasabi ninyo, ganyan pa rin. Nawala na ho ba yung kalakaran nila na yun? At binago na ba nila? Kasi for sure, bilang isang sundalo, matalas ang intelligence ninyo. Ako kasi, mga 20 plus na yung nakasuhan natin. Hindi lang to kaso. Talagang matibay yung ating ebidensya. If you review the past, bilangin mo na ever since, siguro in the past 6 years, there's only one conviction ng kinasuhan. Yes. So now, after 3 months, we now have more than 20 cases na I believe ang kaso nito ay matibay because I'm not filing cases without strong evidence. Now, whether there's still a corruption in the Bureau of Customs or not, that is not for me to talk about. That is for the people who transact their business every day. I'm talking about the importers. We have 11,000 plus accredited importers in the Bureau of Customs. Ito yung mga negosyante. Now my challenge and appeal to them since day one is, please help me fix this bureau because this is your Bureau of Customs. You do your business in the Bureau of Customs every day. So if you have direct experiences with our Bureau of officials doing anything that you consider a corrupt practices, please come forward and discuss this with me, file charges so that we will remove them from the Bureau of Customs. I'm very worried because until today of that 11,000 plus, none has come forward and discussed with me that there is a corruption done by our people. Now I'm starting to wonder why. Because I have shown them already. I've filed cases, suspended more than 20, using my own efforts to identify these people. But it will be easier because they're the ones claiming that there's a corruption in the Bureau of Customs. But why are they not coming forward? It takes two to tango. Yes, that's why I'm challenging them today. If you are honest traders, why are you not coming forward and tell it to me who the Bureau of Customs officials, if there are still. But you cannot just continue to propagate chismis. Yes. Because you are destroying your own Bureau of Customs. Pero ang nangyayari daw ho kasi din dito, sir, kagaya ng in the past, parang commissioners come and go. And these people stay. Parang, sige, sandali lang yan. Pag nag-introduce ng, same that happened noon. Challenge ko noon si Commissioner Biazon. Yun, after a while, ginawa niya kung ano yung pinangako niya. Sumunod na nalaman ko, lipad siya. Gaano ho ang kumpiyansa ng presidente sa inyo para hindi mangyari yung gano'n na after a while, medyo kayo ang mamanipulate at ang mangyari sa inyo, kayo ang mapatalsik sa Bureau of Customs. Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik ko kami. Ito ang programa ang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama po natin si Commissioner Nicanor Faeldon. Ganda ng rhyme, ano? Bawal ang Pikon, Faeldon. Bureau of Customs. Hindi ko kaya mangyari din sa inyo nangyari sa nakaraang mga commissioners. Kasi usually, pag may mga dinadalang mga reforms, parang, ganun ba? O, sige, tignan natin. It's either makakasuhan yung commissioner o kaya yung minsan mga ano dyan meron dyan mga deputy commissioners, mga pagkalimbawa hindi ka sumama sa kanila, bukas makalawa ikaw ang mapapatalsik. Kaya nga tinatanong ko lang sa inyo, gaano ka kumpiyansa sa inyong presidente and gaano ang staying power niyo sa customs? Kasi dito pinagtatawanan lang kayo madalas nung mga dinadatnan dyan sasabihin, siyempre, marami din tayo nakakakwentuhan doon. Kaya mo lang yan. After few months, tignan mo. At saka dito, talaga, commissioners come and go.
mas matatag kami di may mga security of tenure yung iba, commissioner yan, ina-appoint lang yan. So, ito it takes something na may pinangahawakan kayo mula sa presidente na pwede kayo talagang gumawa ng changes nang hindi kayo basta matatanggal dyan. At kayo naman sa sarili din ninyo ay desidido din kayo dahil ang binabangga nyo ho dyan, hindi lang yung puwersa sa labas. Higit sa lahat yung mismong nasa loob. Parang di mo alam, merong kumakagat sa tenga mo, merong kumakagat sa kanya-kanyang kagat. Pag uwi mo sa bahay mo, dami mo saksak. Yung mga tipong ganun. So, ano kung ano nyo dito, kumpiyansa ninyo na ang presidente talagang all out sa inyo, sige, Nick, bahala ka dyan. Sige, unang-una, let the public know that I did not ask for this post. Correct. So meaning I can go anytime the president would like me to go. And that's the problem, sir. You know why? If you say, oh, I did not ask for this and I can go anytime they want me to go, problema ho yun. But sige po. there's the final phrase there's, but as long as I'm in my post, yung mga sinasabi nila will not affect me. I will have to do what is needed to be done to fix the bureau. Alam nyo, in the past, nag-average tayo ng 1.5 year ng tenure ng Bureau of Customs. So itong mga idiots dyan sa Bureau of Customs who live on corruption there, I don't know if they're still there. Alam nila yon that average stay of a commissioner is 1.5 year. So they just have to deal with you for 1.5 year if they can't get you to join them. Okay, so yun yung ginagawa. In fact sa akin, sabi nila, 1 buwan lang yan, 3 buwan, mayroon silang tinetext. The effort, active effort to undermine my stay in the Bureau of Customs is talagang 24 hours a day. Noong una, affected ako kasi why am I this? Why am I... Kaya titigilan. Bakit ako nagsasuffer nito? Nandito naman ako para tulungan sila, makabangon sa imahe nila. But apparently, some of them are... They got used to receiving money na hindi naman nila kailangan ay dapat ma-receive. So, my point here is serious ako sa reforma. So, kahit anong sasabihin nila, hindi ito makaka-apekto sa akin. Now, sila ang dapat mag-worry. Kasi I am bringing the issue to the public. I'm not hiding it. Dadalhin ko to sa taong bayan. Why? Kasi yung Bureau of Customs, ang may gusto nitong ma-isolate ay yung mga lokong taga Bureau of Customs. Okay. Ma-isolate. Ibig sabihin, buhay nyo yan dyan eh. Wala kaming pakialam dito sa publiko. Hindi po. That's why, nag-participate ako sa Liga ng UNTV. Sa VLIG, nag-participate ako. I want to open up the Bureau of Customs to the public. I want to tell the public, look mga kababayan, inyo po ito. Kung magpapatuloy na mababang koleksyon dahil na-undermine ng mga corrupt practices diyan sa Bureau of Customs, ang apektado, hindi po yung commissioner, hindi po yung mga Bureau of Customs official, publiko po. Why? Kasi let's say we lost 160 billion pesos every year through corruption. Who's going to be denied of that? It's the public. That's why, para sa akin, pagtulong-tulungan natin itong Bureau of Customs na ibangon. Hindi yung tuwing may chismis without validating it, sasabihin natin corrupt yung Bureau of Customs. Ito yung gusto ng mga corrupt dun na manatili siyang corrupt para meron silang dahilan na maging corrupt. Ang problema ho dyan, kayo ang pagtutulong-tulungan dyan eh. Hindi nyo pa ba nararamdaman? Ramdam ko pero I'm stronger than them. Meaning my will to reform the Bureau, hindi nila kayang titibagin. Magkano ho ba pinasalubong sa inyo dyan? Kasi ganyan daw sa mga pagka, may welcome, Commissioner. Mayroong kumakalat. Oo. Binigyan daw kayo 100 million eh. Hindi po. Actually, di pa kami nag-umpisa. May kumakalat na meron daw 73 million. Galing ang 50 million kay isang kilala sa persona niya na smuggler. So ako tumatawa lang. Kasi di pa nga ako nag-umpisa, meron akong 73 million. Yes. But there were attempts. Really, talagang attempts. Did not go to me. Diretsa ho kayong pinupunta? Hindi po. Alam naman, kilala nila ako. Ba't hindi nyo tirahin yung mga nag-a-attempt na yun? Kasi ang nilapitan nila yung isang kaibigan ko. That's why he never made it to the Bureau of Customs. Kako kaibigan kita, you should know me.
Dapat hindi mo na dinala yun sa akin that there are... Di kaibigan nyo pala eh. Di sana tinanong, sino ba yung tarantado na yan? Sana pinuntahan nyo. Hindi yung kaibigan ko yung pinadalahan nila ng mensahe. Kaya nga, di kilala nung kaibigan ninyo yun. Sana tinanong mo sino ba yung kaibigan. They have Sino their ba way. They have their way. Meron akong sinibak sa Subic. Kasi nalasing daw yung isang empleyado doon. Sabihin niya sa isang club. Ito yung mga club ng mga... ito yung club ng mga negosyante. Pag samasamahin lahat pera nyo. Mas malaki pa pera ko, sabi daw niya. So siniba ko, pinadala ako sa Sulo. Aba, yung best friend ko na taga Subic. Sino ba ito ba yung ito ba yung sa Hulo? Ipinadala sa Hulo? Marami na ako pinadala doon. Yun daw bylosis, dinala niyo din doon. Oo, pero iba pa ito. Ibang kaso to. Ba, nahanap niya yung best friend ko sa Subic at siya naman ang pinapunta at may sakit daw siya sa puso. Ay, kako. Ay, talaga matutuluyan ka dyan sa Sulo. Ay, sa loko mong yan, mabuti. Iniimbestigahan na natin itong mga ganito. Meaning, do not test me while I'm still there because it's either I will die in the customs or I will never allow you to do your foolishness. Now, what I'm appealing is, kayo pong I'm doing every day, 24 hours a day, yung trabaho ko to try to check the stupidity of the Bureau of Customs official. I believe they are trying their best to deliver what is expected of them by the public. Now, ang challenge ko naman ngayon ay the brokers. Ang hinahamon ko ngayon yung brokers and the importers. Mahigit 11,000 po to. Bakit po hanggang ngayon? Wala pang lumalapit sa akin at sabihin nyo sa amin na meron pang corrupt bureau official. Hindi kaya ang problema nandun din sa sektor nyo. Mga kasabwat din sila. Bigyan ko kasi sila example. nagbibigay. Kasi last year, during my discussions with one foreign embassy, nagpadala sila ng export sa Pilipinas, $26 billion ang halaga. Doon sa record natin, ang pumasok lang sa atin, $11 billion. This is more than 50% discrepancy. Now, when I investigated, our importers dito sa Pilipinas, pwedeng tumawag doon sa supplier nila sa bansang yun at sabihin, let's say, 100 million pesos yung halaga ng kanilang commodity, pwede nilang sabihin 50 million na lang. So, isusulat doon sa invoice, 50 million. Pagdating dito kasi sa customs, base doon sa ating commitment sa World Trade Organization, ang pwede mo lang gagamitin basihan ng assessment mo sa kanyang duties ay yung transaction value niya. Okay. So, dun mo ibabase yun. So, nakawala na yung 50%. Those are considered foregone revenues. So, ito, sino may kagagawa nito? Itong mga loko-loko natin mga importers. So, paano ho yun? Ibig sabihin, halimbawa, yun na idineklara nila, wala ho kayong pag-verify, pag-double check. Ano ba talaga ang price nitong ganito? Meron tayong available dun, sir. We can require But you cannot use it. Pwede natin gawin, we can hold their commodities and require them to produce more evidence that ito talaga. Ang presyo Pag ganyan na talaga, mahihirapan sila. It will take them almost month, ganun. Magrereklamo na yan sa public. Kompleto papel ko. Hinarang naman ako ng customs. Yun na yun. Ipipinturan nila na hinaharas mo sila. That's why we need a permanent system, solution to address this. Now, to address this, I am now coordinating with this country by next month. The latest will be next month. We will be signing this memorandum of understanding that we will be exchanging informations of all trade facilitation. Meaning real time, I can now verify through that country pag may dumating ditong questionable commodity, ito ba talagang presyo niyan? Through the customs of that country. So these are the permanent solutions I am now doing to check this undervaluation done by our corrupt importers. Kasi ganun ang nangyayari sa mga... Pero wala pa ba kayong napapatay dyan sa Bureau of Customs? Sabi nyo kasi papatayin na yung mga yan. Wala pa naman ho. Baka sa atake, marami na. Pero marami na pong nag-resign. Marami na nag-resign. Opo. So marami na rin namatay, hindi lang literally. Kumbaga parang yung... kasi I've asked them, I think you better resign. Kaysa naman mahabol pa kayo. So marami na po ang nag-resign. At nag-early retirement po. Oo, kasi sabi nyo, ako mismo personal na papatay sa inyo. Na sinabi ko naman na pag nahuli kita, na gumawang kalokohan at lalabang ka, talagang... Huwag ka lang lalaban.
yan talagang dadatnan mo. So pag lumabang ka, Opo. Siyempre naman. Kasi naman tayo mapatay na, di ba? papauna ba ako sa'yo? Na parang ano lang din pala, parang magkatono kayo ni Chip Bato Pero wala pa naman lumalaban. Wala naman. Wala naman. When we make arrest, when we suspend them, natatanggap naman nila. Pero wala bang mga nananakot din sa inyo na kakasuhan kayo o kaya iba-iba yung klaseng pananakot yan gusto mong maayos ka, it's either join us or, di ba, be in trouble. Ganon. Kasi ganon ang ginagawa sa mga commissioners kuminsan. Pero ako naman, sir, alam mo naman pinagdaanan ko. So, sanay naman kayo sa kaso. Sanay din kayo sa kulong. Di ba? Parang, okay lang. Wala. Kulong. Okay. I do not consider those as threats. You have to expect them. Yes. Normal lang yun. If you will be bothered by those, dapat wala ka dyan. So, anong pinag-usapan nyo lately ni Presidente Digong? Kasi, for sure, nagre-report kayo sa kanya at may nakikita kayo na iba-ibang mga aspects. Pati nga kung sino man yung siguro, may tumatawag ko ba sa inyo na politiko? Nick, go easy naman dito. May ganun ba? Wala naman po. Wala naman. Nung Friday, yes. Magkasama kami pumuntang Batanes. So I have, in general, proposed him a plan. A 4 years to 5 years development plan ng Bureau of Customs. Because what the public do not understand is there are so marami pong dahilan bakit nagkakaroon tayo ng delay ng transaction. Kasi akala nila, lahat ng nangyayari sa port ay control ng customs. Hindi po. Mayroon pong 54 government agencies that regulates, that has something to do with the Bureau of Customs. Maliit lang po yung portion namin doon. Meron po tayong Philippine Ports Authority. Yes. Sila po may control nung port congestion, yung mga tracking, hindi po yung customs. Sa PPA po yun, management nun. Tapos yung pagbababa ng mga commodities doon, yung mga demurrage, storage facilities, fees, hindi po yun amin. Doon po yan sa mga stevedoring companies. So, pag sinasabing mayroong demurrage, ay kahit piso, wala pong pakinabang ang custom o gobyerno doon. Ang nakikinabang po dyan ay yung mga kumpanya ng mga kapangalan mo. Sila yung yumayaman doon sa demurrage. Sila Ricky. Opo. So, wala. Kung merong may gusto na hindi po kami. Kasi kami yung binubugbog ng publiko, but walang pumupunta doon sa revenues ng customs. So, kung merong may gustong matanggal yung delay, ay kami po yun. Ako po yun. That's why I'm trying to reduce yung processing para wala ng demurrage. Pero ang itong mga traders natin na loko-loko, basta hinold mo yan dahil meron undervaluation, misdeclaration, pupunta sa public yan, magte-text, lahat yan. Half-truth ang sasabihin niya. Na-hold yung akin, kompletong papel. Tama ba ang deklarasyon mo? Kompletong papel mo. Tama ba ang value nung yun yung hindi nila sinasabi. That's why they continue to want the Bureau of Customs na masama ang imahe para walang maniniwala sa amin. Ayaw nila na yung publiko ay magkaroon ng simpatya sa Bureau of Customs so that lahat ng sasabihin nila, itong mga corrupt nating traders, ay paniniwalaan ng publiko at wala kaming credibility to tell you, mga kababayan, that itong mga ibang traders natin, let's say 11,000, palagay mo 5,000 dyan ang loko-loko, that will be enough to cripple our revenue collection. Ito yung challenge ko po sa kanila. 11,000 kayo. Ang Bureau of Customs officials, maximum of 6,000. Kung totoong merong corrupt pa na Bureau official, bakit hanggang ngayon wala sa inyo isa na lumapit? Huwag niyo sabihin takot kayo doon. Paano kayo matatakot sa hindi ko kaya mas gusto kasi nila yon dahil mas mababayaran nilang tax pag may loko-loko Ganito kasi yung dating kalakaran. Yes. Mayroon kang tax na 50 million, revenue mo, tariff mo, say 50 million. Kakutsabahin niya yung broker niya. Tingnan mo, paano tayo maka-discount? Mayroong lokong bureau official. Aalukin. Pare, pwede bang 25 million na lang bayad namin. Ang merong resibo is 15 million. Siya na yung 10 million. O siyempre, pag may corrupt official doon na papayag, 10 million. o sino yung nakatipid ng pinakamalaki? Sila.
half of their tariff, natipid nila yun. And then kapag mag-undervalue sila, i-gloss over yan ng mga kutsaba nila doon. So ito yung challenge ko, 11 million po kayo mahigit. Please come forward and tell it to me. Tell it to the public who are the bureau officials that are corrupt. Bakit wala kayong mapangalanan? Ang problema doon, sasabihin sa inyo nun, trabaho ninyo yan, ba't kami ang di kayo umuli sa mga tao nyo? Pero I am addressing this to the public. Sino po ba ang nakikinabang kapag naka-menu sila ng para sa tax nila ng malaki? Sino nakikinabang? Hindi publiko. Sila. Sila po yun. At hindi po sa amin. Kaya hindi nila isusumbong sarili nila. At hindi po sa Bureau of Customs yung tariff. Para po yan sa mamamayan. So ang challenge ko, help us. Public, please help us. Inyo po ito. Bawat pisong makolekta namin, hindi po yan mapupunta sa amin. No, but what can we do, Commissioner? Kasi, alam kami, tama, publiko. Pero ang kasabwat niyan, yung ilang mga traders at yung mga corrupt na nandoon sa Bureau of Customs. Hindi nila ibubuko sarili nila for the reason that nakikinabang sila pareho. Scratch your back and I'll scratch your back and you scratch mine. Ganun lang ho yan. What I'm doing now is I am reviewing. Alam mo, ang dami dyan paulit-ulit na may kasalanan. By the end of the year, I will be done classifying the offenders. I will be suspending them. Baka mahati yan, 11,000, baka 6,000 lang matira o 5,000. I'm now telling this to you, traders. Conduct your business legally because I will be suspending you. I'm reviewing the past 6 years. All of those of you who have practice illicit trade, misdeclaration, undervaluation, and whatever, isususpend ko po kayo. Diyan naman kayo titirahin. Ang kasunod They've been doing it already. Ang kasunod na balik niya, alam nyo, kaya wala ka ganito, kaya mahal ho ang ganito, inipit ho kami ng customs. Hindi naman nila yan. Di ba ganyan? They can do that. But the public, that's why that is the reason why I'm appealing to the public. Yes. Help us fix the Bureau of Customs because this is yours. They want, the corrupt people in the Bureau of Customs want it to continue to have an image na corrupt. Yes. So that walang kakampi sa akin pag sabihin kong we have to suspend this 11,000 or this 6,000 traders because these are corrupt. Kayo pa masama lalabas Pag magngangangaw yan sa publiko, if you do not support the Bureau of Customs, we will be having a Bureau of Customs that will continue to be corrupt in the image. Because who knows? The Bureau of Customs now is no longer corrupt as they have been projecting it. Kasi kung ang pamamaraan mo ay isang corrupt, you need a corrupt environment to survive. Yes. That is what they want. They want to keep the corrupt image of the Bureau of Customs so that they can continue to do their corrupt practices. Wala naman talagang ayaw na hindi kumita ng malaki. So instead na pupunta yan sa buwis, kita na niya. 10 million in one transaction. They will be saving 10 million. That's big money. So ito yung sinasabi ko. I want to collect every peso that's due to the government. But if they will continue to paint the Bureau of Customs, there are 11,000 against 6. And then they will continue to text people, papadala sa'yo na ganyan. But they will never come forward officially and name people. Ako, I doubt them. We are now more than 3 months. I challenge you again. And I appeal to you, you traders, 11,500 kayo mahigit. Bakit hanggang ngayon wala pang lumalapit sa akin? Telling me that your official, named Juan de la Cruz, is a corrupt official because he's been asking money from me. Or he's been harassing me. Baka kasi pag ginawa naman nila, sabihin, mapapag-initan sila. Lalo sila Hindi naman ako naniniwala dyan. Can they do that nang wala silang pangalan? We can do that, but can we prosecute a ghost? We cannot. Kagaya ho nito, yung inilipat nyo nga na ito si Bailosis, ano ho bang basis nyo doon? Ba't nyo nilipat? Do you believe na ito ay may ginagawang hindi maganda? Mayroong affidavit, in-execute 4 na tao against him. So there is a testimonial evidence. Pero nilipat nyo lang? Because we are investigating. We cannot just remove without due process. Kasi ibabalik lang yan ng civil service. Di doon lang gagawa ng kalokohan nyo kung sakali man. Totoo yun. Usually, pag bagong environment ka, you have to make a lot of adjustment. Nahihirapan muna. Opo. Medyo parang ang balian pakpak niya. Pero ano ang ginagawa ninyo po dito to at least pursue with case against him? The administrative cases is conducted by the Bureau of Customs. But the criminal cases,
tinurn over namin yan sa Department of Justice for the Department of Justice to determine kung sino yung mag-iimbestiga and to pursue the criminal case. Okay. Yun hong issue nung BFP. Kasi kausap ko nga dito si Chief Inspector Ian Manalo. Sabi niya, mas gusto nga namin yun maimbestigahan. Kasi lumilitaw ho na ang halaga lang nung fire truck, 760 dun sa naging ano nyo dito. Pero sinasabi nila, wala naman ho kaming kinalaman doon dahil hindi naman kami ho ang importer. Binili namin yan sa, meron silang local company dito, in-import yan. Kaya lang, inilagay pala daw doon yung pangalan nila na yun ang isa sa mga consignee ay BFP. Pero sabi niya, tignan nyo, wala nga pumirma sa amin dyan eh. Hindi nga ho namin alam yan. Ano na ho ang nangyari sa investigation na yun? Before you answer that, we'll pause for another break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosan. Kasama po natin Commissioner Nicanor Rafael Don ng Bureau of Customs. Yun ho kasing napag-usapan namin ni Chief Inspector Ian Manalo. Sinasabi niya nga, maliwanag naman ho ang kontrata namin. Ayan, pinakita namin. Ito talaga yung bili namin dito sa mga tao na to. Ngayon, sila nag-import niyan, sila ang nagpasok niyan. Kung idineklara nila ng mababa doon sa pagkakabili namin sa kanila, wala kami yung kinalaman doon. So, clear naman ho doon ang BFP. At wala namang signature daw sila doon na sila ang consignee talaga. Siguro ginagamit din yung ano nila na yan, ibebenta sa Bureau of Fire Protection. Pero paano ho nangyayari na napapaniwala kayo sa customs na ang isang halaga ng fire truck 760,000 lang na 1,000 gallon para yun, sige, bayaran nyo na yung tax niyan based on the 760,000. Considering na ang halaga ng binili ng Bureau of Fire, nasa mahigit 6 na milyon. Paano lumulusot yun? Opo. Nangyari po yun noong 2015. Opo. So, because I'm trying to review the big ticket importation by our own government. Why? I started with the cleaning of my own house, yung bureau people natin. Until mayroon darating, magpo-forward na isang trader natin of the 11,000 and sabihin niya kahapon meron kang opisyalis na corrupt itong ginawa sa akin. Wala silang karapatan sabihin na corrupt tong Bureau of Official. Because I am now starting to believe na sila yung may gustong corrupt yung opisyalis namin. This transaction nangyari ito noong 2015. That's why when we review it, glaring talaga. 1,000 gallon capacity, 750,000. So what I did, sinulatan ko yung chief ng Bureau of Fire requesting yung kontrata. Okay. Kasi suspect kong masyado mura eh. Yes, yes. Also, sinabi niya doon sa kontrata, kinumpute namin, it cost 6.2 million ang isa. 750,000. So, ang laking 5.2. So, pag ganun kasi yung ginagawa natin, talagang maliit ang makukolekta mong revenue. Correct. Declare mo na 750,000 lang. Sobrang sad-sad yung... So, ginawa namin investigation to check kung merong collusion between the importers. Again, the importers itong chine-check natin. And then the bureau officials. Para i-declare ko na lang 750. Para makatipid tayo sa ganyan. So kung pumayag yung dinaanan nun, that's why under this single transaction, meron na tayong sinuspindi at kinakasuhan na 18 bureau officials. So, naka-specify naman ho doon sino yung mga lahat po na yan na involved. Opisyalis ng Bureau of Customs na nakaperma dyan, Yes. ay sinuspindi na po natin. Malamang talaga, hindi na ito makakabalik. Ito yung ating ginagawa. Isa lang yan dun sa mga previous transactions. I am making sure that we will not be repeating the same mistakes. These are the processes of cleaning the Bureau of Customs. That's why, again, it takes two to tango. That's why I'm challenging again. Please come forward. You traders, if you have experiences since June 30, July 1, up to today, get the courage. And it is also your responsibility to the country. You're making millions or even billions of pesos doing your business with the Bureau of Customs. Please, help the country. Yung nadinig niyo ba yung balitang papalitan daw kayo ng isang congressman? Every day, meron ako na-receive na text na papalitan ako ng kung sino-sino. So, Sino ba yung congressman daw? I really don't
care naman talaga na. Wala naman bala. They like the job eh. Kaya sabi ko, come on and get it. Hindi ko naman talaga hiningi ito. But as long as I'm there, kahit congressman ka, kung may business ka dyan, pasensyahan tayo. That's the only thing I know. Meron na, Saying no. may nabangga na ba kayo na gano'n na may mga politiko na may business tapos parang iba ang deklarasyon sa tax? I want to give everyone benefit of the doubt. So So may mga iniimbestigahan kayo? professionally, we hold their commodities, Okay. explain to them this is undervalued by this percentage or underweight by 23%. Yung mga ganyan ba? Halimbawa, 87 containers na tiles. Ilang tonelada to? Ang bigat. Kasama dun sa computation ng taripa ay yung weight. Pag i-declare mo ng 23% less than the actual weight, malaki kagad ang mawawala. So these are the experiences we're having. You know, kung 2% lang discrepancy dun sa weight, medyo negligible. Pero when it's 23% of 87 containers, ilang tonelada po yun? Yun po yung mawawala sa revenues. These are the things we are checking. Because it translates to millions of pesos losses. Pero ang sinasabi mo nila, pag ginagawa ninyo yung ganyan na nag-iigpit kayo talaga, bumababa daw ang collection. Is that true? Hindi naman po kasi if you check on the collection, may mga kasamahan tayo sa industriya na pinoproject na mababang ating revenue collection. Hindi naman po totoo. Katunayan, si Maring Winnie, bawal pasaway, pumunta ron eh. Kasi gusto niyang i-check yung revenue economist yan eh. Pero nung tinignan niya, comparison niya sa 3 commissioners, 3 different eras, this same period, I was still the highest. I was 96. So far, the next is 90, the next is 80 plus. So hindi na niya diniscuss yun. Meaning, during the period that I took over, I am 2 digits higher than the rest. Okay. The previous na Mataas pinunta pa kayo. natin. And compare it from last year, we are 2 digits percents higher. Mas mataas pero po. kumusta po naman ang layo ninyo sa target ninyo? Will you be able to hit your target? Half year na po kasi siya eh. Apo. But in the past 3 months, we are hitting around 97 to 98 revenue collection efficiency. Ibig sabihin yan, we're just 3% behind. Now, don't forget that in the past 20 years, isang beses lang po na mayroong taon na na-hit yung target. 19 of that 20 years, hindi po siya na-hit. Malayo po siya. But this time, we are very close. Because I have to carry the first 6 months of the month. So, ipagsama-samahin natin, at this point in time, we are 96% in our efficiency in the whole year. Meaning, that's just around 3% plus. Now, based on the attrition law, you must be at least 7% or bigger of your targets so that you will be classified as non-performing or attritable. But we are within 3% lang at this point in time. Hopefully by next year, if we have the whole year, we'll be able to hit the target. Because there's only one reason that we are not hitting the target. That is corruption. That is corruption. We have to plug that. And everything will improve. Gaano na ho ang kalaking percentage na ang na-plug ninyo sa corruption dyan sa Bureau of Customs? Ako, I believe, ang dami pong nagagalit sa akin talaga na taga ron. Brokers. But I'm happy. Why? Because if everyone is still happy, meaning they're still having Nag-enjoy pa rin sila. their fiesta every day. But if you see them very worried and they're doing a lot of things to try to oust me, I'm happy because that means I'm doing my job. That is my barometer. Now I want to force everyone to be honest. Not just the bureau official, but including the traders. No, you traders, please help this country. You've been making millions already. Oh, have enough. Makisama naman. Oh, have enough. Maawa kayo sa taong bayan. Kawawa mga. We have youth. They need more classroom. We have health problem. We need better facilities for our hospitals. We need to improve the salaries of our government officials. See, if you will continue to connive with whoever you can connive with to undermine the revenue collection of the Bureau of Customs, you are as corrupt as everyone. So please, wag lang magpayaman tayo. Help build the Bureau of Customs. Why? Because we want to improve the image of the Bureau of Customs in a level that is world class.
I've discussed this with the president. I'm coming up with a 5-year program, development program, so that we will be able to compete with Singapore, Hong Kong, and the other world-class port facilities. I want to project the Bureau of Customs as a viable transshipment point to the Pacific area, because from the east, yung Asia, towards us, napaka-ideal natin. But they cannot use us as transshipment point if the public will continue to bombard us like a corrupt bureau. In the public image, world image, we cannot project the Bureau of Customs as a ideal place for the international shipping and traders to come and trade their business. Kung yan ang gawin natin. So if you need to improve our economic standing as far as the transactions in the Bureau of Customs is concerned, it is incumbent upon us. Tayo po lahat, mga kababayan, pagtulong-tulungan natin yan. Let us isolate the issue of corruption. Pagtulong-tulungan po natin yan. Let's say, corrupt pa talaga ang nasa Bureau. 100 million po tayo. There are only around 6,000 Bureau officials. We can isolate them. Everyone is encouraged. Those who have direct experiences with any Bureau official, any corrupt practices, please come forward. Ako sinasabi ko, have courage. You cannot just, we cannot prosecute people sa chismis lang eh. So, kung talagang kung mahal mo ang bansa mo, have courage. At manindigan ka. Ito ang ginawa nito. Ilalagay ko sa laysay, panindigan ko kahit sa luneta. See, reforming a bureau takes courage and sincerity and honesty. We must be more honest than those corrupt people. Hindi pwedeng chismis lang tayo. Yan ho, ang isa sa mga ngayon ay tinututukan ng taong bayan. Siguro mas makakabuti rin na lagi niyong i-publish yung mga tinira na ninyong mga corrupt, yung mga tinanggal na ninyo, yung mga kinasuhan na ninyo, yung mga iniimbestigahan na ninyo, kagaya ho niyang mga ginagawa ninyo ngayon dito sa na-check ninyo na undervaluation, dahil napakarami ho talaga na nag-expect ng malaking pagbabago at alam namin na mabigat ang nasa balikat ninyo. Ito ho ngayong issue doon sa balikbayan boxes, isa sa mga concern nito ng mga kababayan nating nasa abroad. Ano ho ba ang ruling talaga nga? May sinasabi sila na mandatory na daw yung X-ray scanning lang na ipatutupad ninyo at wala na, dapat na basta't bubuksan lang. Paano ho ba ngayon ang ano natin sa mga balikbayan boxes? Opo, mula nang nag-umpisa ako, bawal na talaga buksan. If we have doubts about the balikbayan boxes, i-X-ray lang siya. Bubuksan lang siya kapag may nakita tayong kontrabando. So wala na talaga. Sino ho ang magbubukas? Bubuksan yan kasama yung zipper. Oo. Dapat, di ba, yung kung sino yung re-receive or what? Ganun, ganun. Kasi minsan, pagka pinunta mo, bukas na. Hindi po pwedeng gawin na ganyan. Dapat buksan sa harap mismo. And then there are third-party witnesses. At talagang, kagaya po nung July pa lang, na-approve yung bagong batas that allows 150,000 na tariff-free doon sa laman ng balikbayan box. Ginamit na kagad sa kalokohan. Ano po yung nahuli natin noong July? 10 high-powered firearms. Mahahabang baril ito. Okay. Inilagay sa mga balikbayan boxes from United States of America. So marami tayong mga kababayan talaga na mahuhusay magsamantala. So ginamit ito na walang kamalay-malay yung may pangalan at pinadala siya sa bandang Visayas. So ang ginawa natin dito, controlled delivery tawag natin. Coordinated with PNP. Ayan. Tapos dineliver siya. It's around 2 weeks. Sinama namin yung US Homeland Security because galing sa US yan. So nahuli natin yung recipient dito sa Pilipinas saka yung nagpadala doon. Just yesterday, we have apprehended na naman uli 4 kilos of cocaine. The other week, 25 kilos of cocaine. Almost every day, meron tayong nakuhuling kontrabando dito sa mga boxes na to sa parcels. But we are not opening them up. Ine-X-ray lang natin. So it is really a policy now that hindi siya bubuksan. Kaya medyo malalakas loob ngayon ng mga ginagamit. Kasi ang ginagawa natin, let's say kayo, Sir Kuya Daniel, galing kang abroad, pagbalik mo, meron kang balikbayan boxes. Yes. Yung mga ang scrupulous natin, forwarders, shippers, or whoever handles your equipment, hawak na niya yung address mo pangalan mo.
So kahit nandito ka sa Pilipinas, magpapasok ngayon ng box na nakapangalan sa Ilalagay pa rin sa pangalan. pero hindi na yan iyo. May laman na yan na kontrabando. We have millions, 10 millions of active OFWs. So it's very hard to memorize the names. Yes, Pumasok na ito ng isang buwan. Hindi kaya eh. Hindi kaya na ganun. And then kung merong, let's say, meron naman tayong FW na every 3 months talagang paikot-ikot lang. Yung mga medyo mataas ang posisyon. So ito yung sinasamantala nila. So but we are trying our best to facilitate this balikbayan boxes na hindi siya talaga bubuksan. So yung mga lehitimo naman ho kasi nagpapadala ng mga balikbayan boxes para maalis din yung worry nila, dapat talaga yan hindi bubuksan basta-basta. Hindi talaga. At may i-x-ray lang kung feeling mo ay merong hindi maganda sa loob ng box. Pero do we have enough x-ray machines, sir, ngayon para po mag-facilitate nitong lahat ng mga dumadating na balikbayan boxes? Meron na, but we need to improve on the Okay. capability. That's why I'm requesting additional X-ray machines. Kasi yung ating budget, siyempre, So ilan hong mga x-ray machines pang kailangan natin, sir? siguro if we have 10 more doon sa Additional. major ports, Ang present po natin ngayon, ilan na? meron tayong lahat, meron na po. Okay. But para mas mabilis, Magdadagdag. we need to add para there will be no undue delays in the processes. Kung ako ho nagpadala ng balikbayan box, alimbawa may nakita kayo dun sa loob, dapat wag niyong buksan hanggang wala ako. Ganun po ba yan? Yung zipper. Yung Representative nagpadala. of the zipper. Representative na nagpadala. Ito, meron kami nakita rito. Unless na walang dumadating at nagkiklaim. And then meron tayong third party as witness. These are NGOs accredited to witness. So hindi ho dapat na yung balikbayan box ko ay mabuksan nang wala, not in my presence. Pag nabuksan yan, Kasi paano ko kung kayo lang nagkarga niyan? Opo, hindi pwede. Hindi pwede yun. Now, mananawagan na rin ako sa mga OFWs natin. Yes, yes. Kasi hindi to nangyari nung time ko, but nangyari to 2 years ago. Ngayon, minana ko yung problema. Okay. Meron tayong 16 containers, 40 containers, thousands and thousands of balikbayan boxes. Yung consolidator, itong forwarder, doon sa abroad, nangolekta. Ano ba? Say, $500 o $100 kada isang box. Kinolekta niya. Yes. Naipo niya 16 containers. Okay. Pinadala niya sa Pilipinas. Ngayon, yung kanyang consignee dito sa Pilipinas, ang in-allege nila, hindi nagpadala ng pera. Ay under the old law, it has to be abandoned kung hindi siya kukunin. So itong ating mga kababayan, ang dami nito na yung kanilang balikbayan boxes na nandun sa port. I cannot reinvent the law. I cannot come up with my own law how to treat them. So nandun siya. So ang panawagan ko sa ating mga kababayan, i-check nyo yung accreditation. Meron kaming website, meron kaming Facebook, meron kaming Twitter, lahat. Alamin nyo, kung meron nagpipresenta sa inyo, sa akin mo na padala yan pare. Mabilis sa akin. Mura pa. Yes. Check it with us, the company name, the person, online, masagot namin kayo kagad. Kung ito ba ay legitimate. Kasi yun yung nangyayari. May mga ganun tayo. Alam mo yung mga kababayan natin, makuhusay din na gumawa ng pera. Parahan. Ano ho bang hindi pwedeng ilagay sa balikbayan box? Kasi minsan, syempre, alam nyo yung mga nasa abroad, nag-iipon yan eh. Lagay ka doon. Bili ko sapatos. Ay, 5 yung kaibigan ko, 5 sapatos. 10 yung 10 ganito. Bilan mo ng iPad, lagyan mo ng, minsan ganun eh. No? Ano ba hindi pwede doon at kailan ba matatax yan? Kasi may exemption naman, hindi ba? Bali, 150,000 So pag pesos. lagpas na sa 150,000 worth, hindi na pwede. Kasi Taxable na. Baka isang balikbayan box, mga 10 gold bars na doon, medyo... Hindi kasi sir, Problema na yun. alam nyo, isang TV malaki, ngayon 270 na ang halaga. Pero kung siguro TV, one item, it's a home Yes. equipment. Okay lang yun. Kasi- Pero kung alam mo, balikbayan box, binilang ko ng, may 20 halimbawa siyang kamag-anak na binila niya tigi-tigi isang iPad, lagpas na unang yun. Pero usually kasi, sir, yung mga OFWs natin cannot Afford. yung... they Basta will buy ganun one lang. item that worth 200,000 or iPad na 20 pieces. You know, they want to seek the greener pasture land. So ano ho yung bawal? Ano ho yung bawal sa balikbayan box? So, yung mga prohibitive substances, mga drugs. Yeah. Drugs, bawal yan. Tapos kailangan limited lang into 150,000. Yun lang exempted. But how would, Firearms, bawal din po pero yun. how would you know na 150,000 na ho yung laman ng box na yun? Kasi
alam mo, iba-iba naman item. Hindi naman kaduda-duda. Pag Wala naman, electronic di naman gadgets barel. kasi, Oo. electronic gadgets, makita mo if they're all new. Pag x-ray mo niyan, makita mo And then, Titimbre niya wala na sa namang inyo. OFW nang iuwi niya puro electronic gadgets. Kasi meron ng commercial Value yun. face na siya value. Ba't parang paninda na ito? Yes, yes, Ba't puro cellphone parts ito? Ba't puro to ganito? Parang meron na siyang shop. Pero halimbawa ako, nag-abroad, kagaya ba, si Jerry Panghulan, pag umaalis ho yan, pag umuwi ho yan, may dala-dala sa aming tigi-tigi isang cellphone. Minsan, 10 kaming bibigyan. Halimbawa, yung galing lang siya abroad, ano ba ang rule doon? Para singilin ako, sasabihin ko, Sir, pasalubong lang naman ho yan Pero Tandi ko basta naman, 150,000. basta 150,000 ang worth. Kahit na halimbawa yung ano lang, dala-dala mo lang ng pauwi ka. Hindi naman balikbayan box. Meron de minimis sa bagong batas. Dati 10 pesos. Anything that's more than 10 pesos, itatax na. Ngayon, Parang, so, ngayon, sir, tubig lang, sir. batas po ito. Tubig lang yung 10 piso. Magkano ang tubig nyo dito? Tax ka na kagad, Kaya nga yung ating mga legislators, napaka-generous nila. Ginawa ng 150. Opo. At tapos, yung bit-bit mo sa personal mong bag, 10,000. From 10 pesos to 10,000, ginawa nilang 10,000. So, yun yung pagbabago. Pag inuwi mo, pag bumili ka pala ng isang camera, 15 million yung isang kamerang point and shoot na camera, kasi ano ba, punta ka Singapore, may GST refund ka pa noon, no? Pagdating mo dito, boss, pwede kang ipitin ng customs yun. That's why dinideclare po yun doon sa pagsakay natin. Di ba? May mga binibigay yung mga immigration to declare ito. At saka kung meron Hindi, kasi the reason why I'm asking that, sir, para alam din ng ating mga kababayan, kasi pagka hindi nila alam, yung mga nagiging point din ng corruption yung hindi mo alam. Ganun ba? Oo ka lang ng oo. Wala kang alam. Tapos idagdag ko na Yes, please. Go ahead, sir. Marami tayong mga kababayan na nakaipon, bumili ng sasakyan kung saan man sila nagtrabaho. Okay. And then, hindi nila alam how to bring these cars home. Yan. Pwede yan. Nagugulat pagdating sa port, ang laki pala ng tax. Yes, mas malaki pa dun sa binili mo na lalo na kung segunda mano lang. Opo. So, ang gagawin po natin is, ulitin ko po, ipa-assess nyo sa Bureau of Customs through online. Pwede nang Opo, ito yung modelo ng aming sasakyan. Yes. Ito yung dito ako manggagaling na bansa, so that officially ma-assess namin. You know kung mas mahal ba ang gagastusin mo, ibenta mo na lang yan at iuwi mo na lang yung pera. Dito ka Kasi pag luma ng sasakyan, mataas pa rin talaga tax, that is the law, talagang mapapakamot ka. Kasi parang bilhin mo uli yung sasakyan mo dito. Yes, correct. So mas mainam pa, may mga 5 akong FW kapatid, ang advice ko, ibenta nyo na lang yung sasakyan nyo doon. Mas malit pang sakit ng ulo. Sa mga kababayan natin na walang sasakyan, pag umalis na kayo doon, sell it to them, para naman pera makuha nyo. Kaysa naman, may sentimental value, but talagang malaki ang tax. Hindi natin pwedeng palitan ng batas. Sir, ngayon, yung CCTV nyo, kumusta ho? Ano bang naging epekto? Kasi pwedeng i-access siya ng mga kababayan natin hanggang ngayon. Is it still working, sir? Yes, sir. And then, hindi na namin to pinapublish. I really don't like to report to the public every day yung findings namin. Pero napakarami. It solves the smallest things. Diba? Yung isang empleyado, tinatamad. Yung kanyang papel, hinahagis niya dun sa window, mga ganyan. Nakikita yan. So, we are now investigating. Surely, they will be removed from service. Yung ibang ahensya ng gobyerno, meron tayong quarantine. Maglabas ng produkto dun sa container para dadalhin sa quarantine. Along the way, isi-switch. The same packaging. So, yun na nakuhuli. Yung mga ganitong kalokohan. And pag nakahuli tayo ng isang ganyan, incidente, the whole people there, let's say group of 5 people, they all will be charged because they all see. They are all party to one single act. So, suma total, halos 100 na po yung ating kinakasuhan. Through dyan sa CCTV ninyo na These are small crimes or small misdemeanors, but yun yung gusto natin. We do not allow even the slightest illegal activity in the Bureau of Customs so that we will fix it from the smallest. Yun ang gusto natin. Ito ngayon na maraming na hindi alam ating mga kababayan pagdating sa papasok, ilalabas. Ano ang ginagawa ninyong hakbang
for information dissemination. Kasi like halimbawa ho, minsan yun lang, may dalang galing sila na abroad, may nakitang halaman na ganito, gusto ko to. Inuwi, hindi nila alam, hindi pwede yan. So, ibig sabihin, may mga simple information. Noong isang araw ho kasi, punta sa akin yung isang kaibigan ko dito, sabi yung meron daw siyang kinuhang mga lokwat na dahon. Opo. Dahon ng lokwat. Kinuha niya doon sa dahil pipitasin lang naman. May sakit sa high blood. May high blood siya. So, nilagay niya sa maleta niya. Wala naman siyang kamalay-malay. Sabi ko, bawal yan eh. Pinasok niya ngayon, nasa bat. Mabuti ka ako, di ka kinulong, kinumpis ka lang sa'yo. Kasi sabi, di ko naman po alam eh. Sabi niya ganun dahil ito, libre lang naman, nilalaga niya. Hindi naman yun prohibited drugs, pero halaman yan. Yun yung mga simple informations like that, parang kuminsan hindi nalalaman na ating mga kababayan. On the part of the Bureau of Customs, ano ho ngayon ang information dissemination campaign na ginagawa ninyo? I'm inviting the public to please visit our website, Yes. visit our Facebook, Twitter, kasi nandun po lahat yun. Meron pong 54 government agencies that regulates. We do not regulate. Alam mo yung dahon. Yes. Meron tayong Bureau of Plant Industry. Sila ang magana. Oo. Lahat po ng halaman, hindi mo pwedeng ipasok sa ating bansa kung Nang walang permit. clearance. Oo. Yung Bureau of Plant Industry ay under po yan ng agriculture. Okay. And then mayroong magko-quarantine. Pag sinabi ng quarantine, may dala itong ganitong insekto, talagang di siya papayag. So kami, sa Bureau of Customs, we just check on the completeness ng papeles mo to bring those import Bring it in. plants dun sa ating bansa. Nakakatuwa nga po dahil 1 week before we assume, meron po tayong secretary na siya ngayon. Na very eager, may kaibigan siya sa US to bring in species of fishes. So pumunta siya doon, sinadya niya ito talaga para bilhin at dalhin dito para maging binhi ng mga klase ng isda. Ay doon pa lang sa US ay hinarang na. Oo. Kasi hindi rin niya alam na kailangan niya ng Bureau of Animal Industry permit. Yes. So ganun talaga. So please, if you do business or bring in anything, please check it on our website and in any other government websites because lahat ng under ng agriculture, sila po yung nagre-regulate niyan. The regulatory is not customs. We just implement kung ano yung requirement para madala yan. Isa lang din kayo doon. Opo, na ipapadala sa amin ng mga ahensyang ito. Well, siguro ho, ang isang tinitignan ngayon nating mga kababayan talaga ay kung hanggang saan kayo tatagal. Ano ho bang makakapagpa-resign sa inyo? Kasi para alam na ng mga nanonood. Wala eh. Wala. Kasi yan ang tatrabahuin nila ngayon, sigurado. Kailangan mag-resign ito. It's either ikaw makakasuhan namin, mag-resign ka, busiting ka namin, yung mga tipong gano'n. They have to go to the president and ask the president to kick me out. That's the only way I will quit my job. So meaning to say, pagka nawala kayo sa Bureau of Customs, kinik out na kayo talaga ng presidente. Yun the lang. president asked me, Nick, time to rest. But kung sila lang... So hindi ako dapat maniwala na pag ba, nadinig ko sa balita, Commissioner Faeldon nag-resign for health reasons. Commissioner Faeldon nag-resign for personal reasons. Hindi ako dapat maniwala doon. Dapat isipin ko, hindi, sinipa yan. Ganun. Sinipa ako ng presidente. dahil yun lang ang pwedeng makapag-alis sa inyo sa Bureau of Customs. Kasi it's a challenge. Yun ang gusto correct, nila. 1.5 year lang ang average. Then mas maiksi. Oo. So... Yung iba naman, 1.5 years lang, mayaman na kasi. Pero, pwede Diba? rin. Diba? Mayaman na, ayoko na dyan. Kayo naman. Ngayon, itong mga loko dyan, sa itong mga traders na loko, manalangin kayong di ako abutin ng 1.5 years. Kasi tapos sila in 1.5 years. So ang tinitingnan yung timeline dito, Commissioner, 1 taon at kalahati, tinitingnan ninyo na reformed itong Bureau of Customs together with those who are actually nakikipag-collude dito sa mga ito. Yes, sir. As far as the Bureau officials concerned, in just 6 months, by the end of the year, I want to be very sure that wala nang loko dyan. But the reforms, mayroon tayong reforma that requires technologies, equipment. Yung kasing equipment ay
Darating pa lang yan next year. Oo. Yun yung computerizations and others. So we still have to implement it by next year. Kasi inadatnan ko na po ito, this is the setup set up by the previous administration. I just have to fill the gap of the remaining few more months. Correct. Pero the reforms that I am putting in place, yung naihabol natin sa budget at sana aprubahan, like the bots, itong bakit may sundalo, kahit na isang disagwan na barko, wala tayo. Na bangka. So, paano manghabol ng smuggler? Correct. Yung ating customs. Ilalangoy nila at pupuntahan nila yung mga barko dyan sa daot. That's why, that's the first thing that I requested Congress. Please provide us funds to procure speedboats. So, hindi Kahit isa ba, sir? Wala kayo? wala po. So, how can the Bureau of So Customs? nakikisakay lang kayo sa Coast Guard, gano'n? Mabuti kung may sumasakay. Wala hong sumasakay. Wala din sumasakay. Wala po, oo. So, paano ho yun? Kahit sa mga isda, ala kayong... Oo. Sakay naman. Pwede hits, gano'n. Kaya nga dahil doon, although wala pa kaming barko, meron na tayong 5 barkong nahuli ng smuggled rice. And Paano nyo nahuli, sir, yun? Kagaya nun, wala kayong bangka. ito na po yung nagagawa, no? Nirereklamo ng mga smuggler siguro ng mga sundalo. Because we have our intelligence network in place. And we know those places. That is our advantage. We know every shore of this country. Paano nyo po napupuntahan? Pinapuntahan na po namin yung mga tao doon. Nagpapunta kami doon. Di, ano sinasakay nyo? Nakikisakay lang kayo talaga? Minomonitor namin. O inaabangan nyo na lang dumaong? Meron na tayong sa mga smuggler dyan, nakikita ko kayo kahit saan kayo pumunta using vessel. Meron na po tayong gadget ngayon doon sa customs. So kahit saan barko mo pupunta, nasusundan na namin. Pagdaong mo, pupuntahan ka namin. May Itong huling nahuli natin, malaki itong barko eh. Galing sa Malaysia, Kota Kinabalu, doon kinargahan ng bigas. Galing to sa Vietnam. So para lituhin yung itong mga Coast Guard Navy, umakyat pa sa Surigao del Norte, layo. Saka bumalik sa Basilan. Pagdaong niya sa Basilan, hinuli natin. Ito na, after a few days, dumating yung smuggler. Doon sa pisina ko, pinagagalitan ako. Ginaganon pa ako. Legitimate papel ko. Kita mo, may NFA pa. Meron talaga mga kutsaba. That's why we are investigating. Pero kilala namin kayo, we have intelligence about you, yung tatay mo nawala na, ikaw nang nag-take over, smuggling talagang activity nyo. So talagang hinila namin yung barko, puno ng bigas. After 1 week, dumating yung isang smuggler na mayroon siyang kaparte. Kasi ang ginagawa nila, ambag-ambag, para mapuno nila ng barko. Yung isa naman, sabi niya, Commissioner, aamin po ako, sa akin po yung 5,000 dyan na bigas. Pero ang problema ko, hindi yung 5,000 ko dyan. Meron pa kaming 2 barko sa Malaysia. Mahigit 10 araw ng paikot-ikot. Di kami makapasok kasi alam kong huhulihin mo kami. Kanila yung barko. Kasi pag nahuli natin yan, pati barko, puhunan. Kaya sabi ko, hindi mo talaga ipapasok yan. Kasi pag ipinasok mo yan, pati puhunan mo, pati barko mo, mapupunta sa gobyerno. Ang gawin mo ako, mag-apply ka ng import permit mo, mag-apply ka sa NFA, dalhin mo sa port, at magbayad ka ng tarifa mo. So yan ang ginagawa niya ngayon. Kasi 2 barko yung nandun sa Malaysia, naikarga na nila, nabayaran na nila yung bigas doon. Hindi nila na maisoli kasi bayad na eh. So 2 weeks na niyang nilalakad yung kanyang import permit. This is the impact of our... Pero kung nahuli nyo yun, kumpiskado pati barko. Oo. O di may barko na kayo nun. 5 barko na po yung nahuli namin. May nahuli na kayo 5 barko. Opo. O di 5 barko na pala. Di ba pwede Mababagal eh. Pero pwede nyo gamitin yun kahit na floating asset man lang. Pwedeng gamitin na. At least para man lang meron lang proseso. Mayroon hearing. Once natapos lahat hearing, ma-turn over na yun sa gobyerno. Kung di natin magamit, ipapa-auction yan. Yes. At magiging dagdag sa revenue natin. Sir, meron lang akong atin natin lang. Total, tayo lang naman nandito. Sige, wag sila makinig. Totoo bang bina-wiretap niyo yung mga empleyado niyo? Hindi naman. Talaga, Hindi ko kailangan mag-wiretap eh. Ay, ganun ba? Wina-wiretap niyo lang. Sino nagtatransaction dyan ng wala kay wiretapping? Wala naman. Wala naman doon. Bawal naman sa batas yun. Lahat ng bawal, di natin ginagawa. Okay. Pag mahuhuli, bawal yun. Parang ganun sa nila. Pero wag silang magkumpiyansa. Oo. Baka may loko kaming tao dyan na yung bawal ginagawa. Sabagay. Mapakinggan sila.
pwede rin, ano? Hindi na mapalusutan nila ako. Oo, hindi ko alam yan. Di ba? Pwede rin naman. Dala ba kayo, sir? Baril dyan. Wala naman. Wala. Pagka pumapasok ba kayo, sir, may dala kayong... Wala rin. Paano yung pag may lumaban? Ha? Kung wala kayong dalang baril, paano pag may lumaban bigla doon? Ibato ko sa kanila yung... Kasi uso ngayon yung ganyan. Pero ito, kayo fit pa kayo. Ano bang exercise niyo? Minsan, nagtitreadmill. Hindi ba kayo maglalaro sa UNTV Cup? Inaabangan kayo ng mga fans ng BOC. Wala ba kayo? Pag may maglarong head of office, maglalaro ako. Talaga. Oo. Maglalaro daw. Unfair maglalaro. Maglalaro daw si Bongo. Ay, maganda yun. Kalaruan ko naman siya parati sa Davao. Kaya nga, di maganda laban. Championship, biruin mo. BOC Malacanang. Well, maraming salamat po for the time. If there are things na pwede niyo pong magamit ang himpilan, feel free. Ariin niyo pong ang himpilan ay bahagi ng Bureau of Customs sa inyong kampanya para sa ikabubuti ng ating bayan. Dahil ito po ay public service channel, open po ito para sa ating paglilingkod sa ating mga kababayan, Commissioner. Opo, unang-una po ay magpapasalamat ako sa UNTV, lalo sa inyo, Sir Daniel. Napakaganda nung inyong programa. So, yung serbisyo, totoo talaga ito. So, suportahan natin yung UNTV Cup and all the other public service programs of UNTV. I encourage everyone to continue to support it. Pangalawa po, I am appealing to the public. The Bureau of Customs is yours. Inyo po ito Empleyado nyo lang po kami doon. So whatever you can help, unang-una, give us opportunity to reform it. That's why yung team natin, Transformers. Lady Transformer doon sa Vilig, kasama rin po kami. Nakuha natin si Alyssa. Alyssa, I appeal to Alyssa, please help the Bureau of Customs. Sa inyo po ito, sa Pilipinas po ito. Ang hinihingi po namin is, bigyan nyo kami ng pagkakataon na linisin ito. Let us also ask the importers, are you conducting your business above board? O kasama kayo doon sa smuggling activity? Kasi bawat piso po na dagdag ng collection natin, mapupunta po ito sa inyo, mga kabataan sa eskwelahan, lahat. So atin po yung Bureau of Customs. Let us all help one another to fix it. There's the only way to do it. We cannot kill the Bureau of Customs and expect that you will be getting better. No. Let us transform it to a honest agency. As every other agencies, yun yung gusto natin mangyari. Let's be competitive with other countries. Sa ibang bansa, they help their agencies. They do not kill it. They do not isolate it. Yun po yung hinihingi namin. Ang igagaranti ko sa inyo, I will not tolerate any form of corruption in the Bureau of Customs. Paglilingkuran po namin kayo. Maraming salamat po and huwag ko kayo magre-resign. Thank you so much, Commissioner. Bureau of Customs Chief Commissioner Nick Paildon. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.